Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. O mga kabunyog, naglabas na ng pahayag ang kampo ni dating Speaker Martin Romualdez. Ito ay tungkol sa pagkakaaresto sa isang entrapment operation dito sa founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. O yan matapos kasing maaresto si Franco Mabanta, hinihinga ng reaksyon si Romualdez, hindi naman ito nagsasalita eh. Mm. Ah, hindi naman hindi naman kaila na involved dito si Romualdez. Pinangalanan na siya yung siya yung binibiktima nito ni Franco Mabanta. Grabe ang laki ng perang pinag-usapan. Ha? Actually, may kaugnayan pa rin ito doon sa flood control scandals, yung mga anomalya sa flood control. Ito umanong si Franco Mabanta na isang na founder at siya yung CEO noong Peanut Gallery Media Network. Medyo kasi nagiging maimpluwensya na itong media network na to, online media network. So, may ginawa daw itong video itong media network na ito at dito, ang mga ilalabas daw na laman ng video na to tungkol kay Romualdez ay damaging talaga kay Romualdez. Ngayon, pinikikilan si Romualdez, ini-extort. 350 million yung una. Uh, nagka 350 million. Nagkasundo daw sa 300 million na ibibigay in four tranches. 75, 75, 75, 75. At ang unang 75 million ay noon ngang May 5. O ngayon, yung pala, ano na yon? Entrapment na. O naaresto ngayon. Caught in the act, in flagrante delicto, itong si Franco Mabanta at yung apat pa yata niyang kasamahan. So, ngayon, nag-press ko na diyan ang NBI, talagang pinangalanan na si Romualdez yung binibiktima nito at may complaint affidavit na final yung tao ni Romualdez, pinangalanan itong si Franco Mabanta at yung anchor noong media network, yung nagngangalang CJ Hero. Kaya yung dalawa yung main na kinakasuhan diyan. Yung si Mabanta at saka kaya lang naglabas ng statement itong si Mabanta sa pamamagitan ng kanilang network. Naglabas yan ng statement na sinet lang daw siya. Ito daw ay kagagawan ni Romualdez para patahimikin siya dahil nga dun sa kanilang i-expose tungkol kay Romualdez. Kaya dinadala nila ito sa issue ng press freedom. Papatahimik daw sa kanila. Ngayon, naglabas ng statement ang abogado, tagapagsalita ni dating Speaker Martin Romualdez. Magandang araw. Ako po si Attorney Elena Atienza, tagapagsalita ni Representative Ferdinand Martin Romualdez. PGMN is twisting the narrative. Ang issue dito ay hindi tungkol sa malayang pamamahayag. Lalong hindi ito tungkol sa karapatan ng sino man na punahin ng gobyerno. Ang tunay na tanong, meron bang humingi ng pera kapalit ng katahimikan? Representative Ferdinand Martin Romualdez only did what any other person exposed to the same circumstance would do. He reported it to the proper authorities, and the NBI acted on that report pursuant to its mandate under the law. Whatever materials or exposés they claim to possess are irrelevant to the criminal allegations of extortion that are now under investigation. If anyone believes he has evidence of wrongdoing, the proper recourse is simple. Release it, submit it to the proper authorities, and let the proper institutions act on it, not use it as leverage in exchange for money. That is what PGMN did. They purportedly produced a video that was allegedly ready to run several weeks ago, and yet chose not to release it. That is not journalism. That is extortion. Ultimately, this case will be decided by facts, evidence, and the rule of law.
not by competing narratives in social media. Such conduct undermines legitimate journalism and damages public trust in genuine media institutions. Simple lang po ito. Sa demokrasya, malayang pumuna. Pero malinaw po sa ating batas, krimen ang pangingikil. Maraming salamat po. So yan po yan po yung kumbaga kung doon sa statement ng PGMN, yun na rin yung lumalabas na statement ni Franco Mabanta ay tinitindigan nito na hindi sila nangikil, hindi sila nag-extort, wala silang krimen na ginawa. Ang ginawa sa kanila ay sinet up sila para di umano mapatigil sila sa kanilang ilalabas na expose tungkol nga kay Martin Romualdez. So para kila Franco Mabanta at sa PGMN, yun ay issue ng press freedom. Yung statement naman ni dating Speaker Martin Romualdez sa pamamagitan ng kanyang abogada na si Attorney Elaine Atienza, hindi ito issue ng press freedom. Ito ay issue ng extortion. Yan yung ang sabi ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez, ito ay may ginawa silang video, di umano, para siraan si dating Speaker Martin Romualdez. Ginamit ito para kutin si Romualdez at kikilan. Kaya nag-report siya sa NBI. Ginawa naman ng NBI ang gawain nito. Yun na yung nangyari. So, sabi ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez, kung mayroong nalalaman sila Mabanta at ng PGMN, ibigay nila sa mga ahensya ng gobyerno. Sasagutin nila ito. Anyway, so yan, at least alam nyo ang mga statements dito ng parehong kampo, magkampo man ni Mabanta, magkampo ni dating Speaker Martin, parehong mga general na mga statements. ang hinihintay diyan ng sambayan ng Pilipino yung detalye. Mga general na mga statements yung pinalalabas nila Mabanta, ganun din kay Romualdez. Anyway, actually, simple lang naman yan eh. Kung talagang mayroong nalalaman sila Mabanta at sabi nila matibay ang ebidensya nila kay Romualdez at yun daw ang pinapatahimik, ilabas na nila, di ba? Ganun lang naman yan. Ilabas na nila para makita ng publiko, ano ba yun? Kaya lang, totoo rin naman yung sinasabi ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez. Kahit pa sabihing mayroon talaga silang video na ginawa laban kay Romualdez, ibang issue pa rin yung pangingikil. Ibang krimen yun eh. Ang issue dito, nangikil sila kay Martin Romualdez. Inintrap sila ng NBI at nahuli sila. Yan yung yan yung dito. Anyway, abangan na lang natin mga kabunyog ang mga developments pa sa susunod na mga araw. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.